Wait muna. Okay, pasensya na po mga kapatid at ako'y nawala na po yung internet ko so nag-restart. Ah, okay, wait muna natin mga viewers natin. So, okay, tuloy ko na lang ulit habang naghihintay sa kanila. Di mo makita? Mamaya tulungan kita. Bakit kaya napuputo siya pagka halos more than 1 hour? Ano bang meron dito? Almost 2 hours pala. Okay, sagutin na natin, tuloy na natin. Mahihirapan talaga siyang maintindihan. Sister Amy Alfonso, ganito po yon. Pagka nagsimula na akong mag-presentation, masasabi lahat yan. Sabi niya, kasi kung meron, hindi ko hahanapin. Ewan ko talaga. Ayan. Sabi niya rito, palusot na naman niya, wala akong sinabi na ang bautismo ni Juan ay hindi pa nagtatapos. Ayan. Papalusot na naman siya. Balikan mo yung video mo nung nakaraan. Balikan mo. Sinabi mo yun na ang bautismo ni Juan, sabi niya, wala akong sinabi na ang bautismo ni Juan ay hindi na nagtapos. Nagpapalusot ka na lang dito. Kasi nga, corner ka na. Meron pa sa sinabi. Ang tanong, yung bang pagbabautismo ni Juan sa tubig ay natapos na? Yan ang tanong niya. Namatay daw kasi si Juan. Okay, yun ang sinasabi niya. Namatay daw kasi si Juan. Hindi lang po dahil sa namatay si Juan, nagtapos na, sinasabi na, ikaw ba sabi na ito dahil sa nagtapos na, namatay si Juan, kaya nagtapos na. Nauna po muna nakulong si Juan. Ayan, gusto mo, pagkatapos na lang ninyo ni Nauna munang nakulong si Juan. Wala naman ako sinabing namatay muna siya, din nakulong si Juan. Bakit mo ilalabas na nakulong muna si Juan? Wala naman ako sinabi na namatay si Juan, tapos nakulong siya. Sabi ko, nagtapos yung kay Juan nung namatay siya. Hindi niya po pwedeng ituloy yun, napatay na siya Para niya mapagpapatuloy, patay na nga siya. Pagkatapos ninyo ni Samuel Tahuda, ayan, tapusin mo muna yon. Kasi ako, kalmang-kalma lang Ayan, relax na tayo. Tapusin mo muna yon. Magaganap din yan. Gusto ko lang kasi may kaayusan. At meron pa tayong aayusin dyan
ng mga rules. Hindi pwedeng bara-bara o bira ng bira. Tama, agree ako dyan. Papayag nun. Hindi rin po ako papayag Gusto na... ko siyempre, kagaya nung ginawa ninyo ni Samuel Tauda, na nagkakakitaan ng mukha. Tama. Yan ang mas maganda. Gagawa tayo ng rules, siguro 15 minutes presentation. O sige, forward ko na kasi ito yung nag-usap 10 kami dito minutes, sa ano eh. Bali 6 p.m. po ata dyan. Unang round nung sinabi niya. Ayan, kasi... Shout out uli. Pasensya na, naputol po ang internet natin. Ito Hindi na ko po, alam kung part bakit two. ganun. Marami-rami kasi may isang oras po yun eh. Ito na yung part 2 niya. Medyo ano nga siya, medyo mainit-init na nga siya. Medyo mainit-init na nga ako. Tungkol doon sa hindi ko sinasagot yung gawa, yes, 47, tungkol po kay Pedro. Ayan. Sabi po niya, ang pwede ko lang daw po maitutol ay hindi si Pedro ang nagbautismo. Ayan. Sabi po niya, yan para sa akin. Yes. Kasi ang sabi niya po sa isang video niya, papatunayan daw niya na hindi nagbautismo si Pedro. Eh, ano po yun eh, tawag dyan, strawman fallacy po yun. No, strawman fallacy yung ginagawa niya. Kasi po, hindi ko po argumento na ang bautismo sa tubig ay sinagawa ng mga apostol. Hindi po yan tinitindigan ko. Although naniniwala ako na sinagawa ng mga apostol. No, ang argument ko po, ang bautismo sa tubig ay nagpatuloy sa ating panahon at hindi lang para sa mga Israelita. Yun ang argumento ko. So bilang patunay, nung namatay si Juan Bautista, kasi ang tindig niya, natapos na ang bautismo sa tubig, hanggang dun lang yon. Okay? Ang tindig niya hanggang dun lang. So, bakit ka merong nababasa sa Acts 2 na wala na si John the Baptist, patay na si John the Baptist, may nagbabautismo pa sa tubig? Di ba? Malinaw yon na kontra sa kanyang paniniwala. It doesn't matter si Pedro, si Juan, kung sino man nagbautismo. That's not my point. Ang point ko, may nagbautismo pa rin sa tubig. In that point, ay isang hintil or mga hintil, may nagbautismo pa rin sa tubig nung namatay si John the Baptist. Kung katwiran niya, hindi nagbautismo si Pedro, okay lang yun, walang problema. Hindi ko naman kinakatwiran na nagbautismo si Pedro eh. Ang katwiran ko, after na si John the Baptist namatay, meron pa rin nagbautismo. Ibig sabihin, nagtuloy-tuloy. Masabi niya, may crack kasi yung cellphone ka, hindi ko mabasa na ano. Ayan. Hindi ko yan, basahin ko lang. Sige, ayos po sir, mga mag-drive. Hindi ko yan, basahin ko lang kasi may crack yung cellphone. Papalusot lang to eh. May sinabi siya, magbalita ka daw yung just relaying. Halimbawa, may nasusunog. Ngayon, sinabi po kasi natin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano na ang nagbabalita lang daw, halimbawa daw may nasusunog. Yan, ibabalita mo. Hindi siya kasi nakikinig. Ang sinasabi natin dito, nagbabalita tayo ng magandang balita tungkol kay Jesus Christ. Hindi po yung sinasabi niya. Ano po? Ayan. Yun lang pala alam niya sa pagbabalita, yung may nasusunog. Kita nyo? Minamali niya yung pick up doon sa aking sinabi. Siya po ang nagsasabi kasi na hindi siya nagpapaliwanag, siya ay nagbabalita. Ang sabi ko, ang pinupunto ko, hindi pagbabalita ang ginagawa niya. Kasi pag nagbabalita ka, nagre-report ka, parang wala kaibahan niya sa isang reporter. Kung ano nakita niya, nire-report niya. Yun na nagbabalita. Wala siyang binabago, wala siyang dinadagdag, wala siyang pinapaliwanag. Dinidescribe lang niya kung ano yung nakita niya. In our case, sa Bible, kung nagbabalita ka lang, kunyari, sa Acts 38, ang sabi doon, repent and be baptized each and every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Kung ibabalita mo yon, babanggitin mo lang siya. Kung nagpaliwanag ka, hindi na pagbabalita yon. Anong ginagawa niya? Nagpapaliwanag siya eh. Diba? Kung nagbabalita ka lang, kung ano nakasulat, sabihin mo, yun ang pagbabalita. Wala kang dadagdag, wala kang papaliwanag, wala kang interpretation gagawin, i-relay mo lang. Yun ang nagbabalita. Pagka tinanong ka, halimbawa, nagtanong ka sa anak mo, kung may anak ka, Brad, anong balita na napanood mo? I-relay sa'yo ng anak mo. Ibabalita niya sa'yo kung anong balita na ano niya. Kung ano lang napakinggan niya, yun lang i-relay sa'yo. Yun ang pagbabalita.
Eh, pag nagpaliwanag ka pa, dinagdagan mo, nag-interpret ka pa or what, hindi na pagbabalita yon. Yun ang sinasabi ko. Ginawa ko lang halimbawa yung kapag may nakikita ka na susunog, kunyari, yung anak mo may nakikitang sunog, sinabi niya sa'yo, tatay, may nasusunog doon, yun ang balita. Binalita niya sa'yo yung nangyayari. Okay, kung pinawa, ano yun siguro ba, may sumabog, may ano, bla bla, lumilika na siya, ginagawa niya na, no? Nasaksihan lang niya, nasusunog. Hindi niya alam kung paano nangyari yon. Tapos pinapaliwanag niya sa'yo, dinadagdagan niya sa'yo yung sinasabi niya, hindi na pagbabalita yung ginagawa niya. Ginamit ko lang as example yon. Yes, hindi ka na news ka. Galing na Brother Rich. Meron akong ano. Ewan ko. Tapos pinutol Hindi ko alam kung intentional ba to na parang nagpapanggap siya na hindi niya naintindihan yung pinupunto ko o talagang hindi niya naintindihan. Kasi siya may control eh. Ayan. Sabi niya, kung ang Israelita lang ang daw ang pinapatawad, paano ang mga hintil? Yun pa rin po ang kanyang mga katanungan. Kasi kung ang Israelita lang ang pinapatawad, paano yung mga hintil? Meron naman Jesus Christ eh. Pastor Brian Badaw. Relax ka lang. Ito. Si Jesus Christ para din sa mga hintil. Okay, ang punto ko doon kasi, no, sinabi ni John, no, sa Matthew chapter 3. Siya nag-quote na ito kinote niya to Okay, na ang bautismo ay para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. In those days, Matthew chapter 3 verse 1, no, to 3 yata ito yan. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea, and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Okay, so yung pagbabautismo ni John, siya may sabi na ito, ay para mapatawad ng kasalanan yung mga Israelita. Tayo, paano tayo mapapatawad sa kasalanan natin? Maliwanag yung sinabi ni Pedro sa Acts 2:38. Repent and be baptized, each and every one of you. Kung bautismo sa tubig ang ginawa ni John para mapatawad sila sa kasalanan, 100% na bautismo rin sa tubig yung sinagawa ni Pedro sa Acts 2:38. Even though hindi binanggit na tubig, magkaparehas yun. Sinabi niya, paano daw ang mga hintil? Ayan. Sa pang-anim na tanong, tumahimik siya sa pang-anim na tanong. Kasi bira siya ng bira, alam naman niya ng anim na tanong yon, yung paksa ko na yon, na ang nakalagay doon, ano ang dapat na bautismo sa mga hintil. O yan, meron kumpleto yun eh. Ayan. Ano pa sinabi niya? May nag-comment na di hamak na matagal akong nag-aral ng salita ng Diyos. Ayan. Meron kasi nang gugulo din sa kanya na pinapansin din niya. Nagmataas siya rito na matagal daw siya nag-aaral ng salita ng Diyos. Parang doon yun sa Bulacan, 19 years na Hindi ko ito matandaan siya. ng Bulacan o Ayan. something like that. Sabi ko, isang uri ng pagmamataas yan. Dapat hindi gano'n ng pastor. Ayan. Dapat kalma ka lang. Iniwasan niya, kaya binubad ang video. Ang sabihin niya, turuan daw niya si Samuel Tauda. Sagot ko, yan. Yung tinuturuan niya si Samuel Tauda ng dahil siya daw po ay tagapagturo. Ayan. Oh, yun nga, hindi siya nangangaral o nagpapaliwanag. Nagbabalita lang daw. Di na pala kailangan, pero nakailang lublog na siya. Alam mo, yung... Oh, ito, naintindihan ko na to kasi ang paraan ng pagkakasalita niya nung una, sabi niya, tawag doon, lublub pa, ilang beses na ako na nilublob. O, ayaw mo pala ng lublub, ilang beses ka na pala nilublob. O, ngayon, pinaliwanag niya sa akin, naintindihan ko. So, yung paglublob niya pala, before niya daw maintindihan. Okay, tanggapin natin, okay, kung yun ang paliwanag niya. Kasi, ilang beses na po akong nailublob sa tubig.
Ayan, kaya dun siya nasaktan. Sabi niya, tama, sa Diyos makinig, pero bakit si Pedro Yan, invalido kasi po yung sinasabi niya dito. Sabi niya kay sa Diyos daw makinig, hindi kay Pedro. Invalido kasi gumamit ako ng comparison eh. Nagbanggit ako ng ng dalawang character, no? Si Pedro or yung mga ngaral ngayon. Sino papakinggan natin? Sino ba mas logical na pakinggan? Yung mga nagsasabi na hindi tubig, yung bautismo, hindi sa tubig, na mga ngaral lang ngayon, o yung or si Pedro? Natural, si Pedro papakinggan natin. That's the logical and that's the natural answer. Kung sinama ko ang Diyos, no, which is imposible, kasi wala ba ako sa katinuan para isama ko yung Diyos? Sino pipiliin natin pakinggan, ang Diyos o si Pedro? Tatanong ko ba yon? Hindi ko tatanong yon. Wala. Kung isasama ko man ang Diyos, natural ang Diyos ang papakinggan natin. Since ang Diyos ang papakinggan natin, hindi ko na isasama sa pagpipilian siya. Diba? Kasi automatic lagi ang Diyos ang papakinggan natin. Kaya sabi ko sa kanya, invalido yung mga nire-raise niyang mga argumento. Reasoning niya. promotor? Pinopromote mo. Ayan. Sabi ko, bakit sa Diyos? Sabi niya, tama, sa Diyos tayo dapat makinig. Bakit si Pedro pinopromote mo? Yun ang saway ko sa kanya. Dapat sa Diyos tayo makinig, hindi kung saan. Itaas natin ang Panginoon Diyos. Ayan, ito pa sabi niya, di ko sasabihin na walang argumento. Yan. Yung po sinasabi niya, wala doon argumento yung sinabi ko. Walang argumento, pero kita yung mukha niya, stress na stress. Nung pangalawa na, dahil yun sa narinig niya. The fact na sinabi kong walang argumento, yan sabi niya. Nagpapalusot lang eh. Ang bautismo sa tubig ay para sa mga Israelita lang. Tapos mahaba daw ang mga sinabi ko. O ano ginawa ni Pastor? Yan. Pinuto ng video. Ayan. Ang sabi kasi, ang bautismo sa tubig ay para sa mga... Ang sabi ko kasi, ang bautismo sa tubig ay para sa mga Israelita lang. Doon siya naglalaro sa lang. Ewan ko sa kanya kung ba... Ayun, piniliwanag ko na. Yun ang pundasyon ng paniniwala mo eh. Yung one word na lang. Yun ang pundasyon ng paniniwala mo. Kung wala yun, malamang hindi ka nakikipag-diskusyon ngayon. Wala ka sigurong tinuturo ngayon na ang bautismo sa tubig ay para sa Israelita lang. Di ba? Kumbaga, bakit ko yung hinahanap? Malaki kasi ang epekto nun sa kabuuan ng paniniwala mo. Hindi dahil sa naghahanap ako ng letra by letra. Ano mga nasa isip nito? Kaya naghanap tayo ng talata, nagpasa tayo kanina. Oo nga. Ang dami mo nga binasa eh. Wala kang nabasa na ang bautismo sa tubig para sa Israelita lang. Nagulat siya na nandoon pa ako. Assuming, pero hindi raw siya mayabang. Ewan ko. Iyon kasi, sinasabi niya, nagmamataas daw ako, so pinapalabas niya, anong pinapalabas niya. Hindi siya mayabang. Kanina pa siya puro yabang. Sabi mo, pastor, dapat hindi ganun ang attitude ng pastor. Dapat relax ka lang. Mamaya, andiyan ka na naman. Ito, meron pa siya sinabi. Pinapansin na doon yan, dapat pansinin. Forward niya uli. About sa bautismo ni Jesus Christ. Okay. Pinurward niya. Hindi ko alam kung bakit niya pinurward yung pagbautismo kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, nabautismuhan po sa tubig. Ayan, kasi yan po ang lalawin ng Diyos eh. Sinabi po doon na hayaan mong mangyari ito sapagkat ito ang nararapat. Ano po yung nararapat? Binanggit na natin yon. Ayan. Tanggap natin yun. Dapat mabautismuhan ang mga Israelita. Direct na nakasulat yun eh. Tanggap natin Para yun. maging good example si Jesus Christ na kahit siya'y walang kasalanan, Tanggap natin yan. nagpabautismo siya. Agree Sa tayo tubig. yan. Ayan, kasi yun ang nararapat. Saan? Sa mga Israelita. Ayan. Nararapat daw sa mga Israelita. Hindi, wala siyang sinabing gano'n na nararapat yan sa mga Israelita. Ano ba naman, kita mo dagdag bawas ka eh. Ay dagdag lang pala. Woo!
Oh, ito sabi ni Jesus Christ, ano? Wala siyang sinabi na ito ang nararapat sa mga Israelita. Matthew 3:15, and Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. Ayun lang sinabi niya. Ito kasi kailangan ganapin natin ang buong tawag dyan, katwiran ng Diyos. Wala siyang sinabi na ito kasi ang nararapat para sa mga Israelita. No, following the flow of thought or reasoning ni John the Baptist na reason ng bautismo ay kapatawaran sa mga kasalanan. That's the only tawag diyan relevance, no? Ang bautismo ay para sa kapatawaran ng mga kasalanan. But in Jesus case, wala naman siyang kasalanan, pero ginawa niya 'yon para gawin ang buong katwiran ng Panginoon. Okay, hindi niya sinabi na bilang Israelita or ito ang nararapat para sa mga Israelita. Wala 'yun. 'Yun ang dagdag. Kasi hindi naman niya, wala siyang binanggit doon eh. Basta dire-diretso niyang sinabi. So 'yun ang dagdag. Paano ko hindi hanapin yun lang yung pundasyon ng faith mo? Sa Israel lang ang bautismo sa tubig. Oh, sa Israel lang. Kita mo? Ayun, sa Israel lang. Wala siyang may bigay na verse. Wala akong ganyang kalmado lang si ayan, ewan ko. Sa Mateo 28 pa rin, ilang beses niya inulit, wala daw siyang dinadagdag. Ano na yan? Dinidinay niya na. Ayan. Yung binanggit ko na Nicodemo, na ano yun, na sinabi ko lang Cornelio, Nicodemo pala. Doon, tama ka doon. Ito lang yun, biglang salita lang yun. Okay. Si Nicodemo po yun, yung doon sa... Actually, wala namang isa sa akin yun. Cornelio. Binanggit ko. Alam ko rin naman na nagkamali Kung siya. mapapanood mo po yung video mo. Tapos, sinabihan niya ako, wala pa pala siyang idea dito sa 1:22. Yung mga nagko-comment. Nagbabautismo din, pero mamaya kukontray niya yan. Sabi niya, mga kapatid, tignan niyo ang point out niya na walang namang talaga halaga. Yan. Bautismo sa Judea at hindi matagal. Ito pa, panukat na nagbabautismo, hindi ka daw nadugtungan na may tubig. Kaya hindi maintindihan. Ayan. Ito pa, sabi niya, pati ang tubig sa lugar ni Jesus Christ, ayan, ibig sabihin, itong sinabi niya na sapat na sinabi sa talata na maraming tubig. Shoutout sa mga viewers po natin. Pasensya na kayo. Masyado na yata kayong napuyat. Nagpalit ako ng salita. Nagdagdag ako ng salita. Hindi po nangangahulugan yun. Kita mo? Ang importante doon, Hindi raw nangangahulugan yun. Pero ako, pinagpipilitan niya na nagdagdag akong salita. No? Sa kanya, ayaw yung tanggapin na nagdagdag siya ng salita. Hindi raw nangangahulugan na ganun. Nasaan yung katwiran doon? doon pa rin yung essence ng tubig. Doon sa lugar kung saan nandun ang tropa ni Juan Bautista. Ayan. Okay, na pa yata nag-umaalis eh. Okay, salamat. See you on Saturday, 6 p.m. Ayan. 27. God willing. Walang Inaabangan niya yung tanong na sasagutin ko. Ang bautismo na ginawa sa tropa ni Jesus Christ. Okay, sa Sabado na yan. Sabi niya, simple logic lang. Simple logic daw. Parehas daw na nagsinasagawa ni Jesus Christ sa tubig. Ibig sabihin, yung tropa ni Jesus Christ at tropa ni Juan Bautista, parehas daw tubig. Ayan. Maliwanag po na nagdadagdag siya ng salita rito. Kaya babantayan natin siya. Wala namang nakasulat na tubig doon eh. Dagdag ka na naman eh. Ang nakasulat doon, 3:22. Ano bang nakasulat? Kaya mag-ingat tayo. 1:3:22. buti. Binilang niya yung sarili niya. Mag-ingat tayo. Buti naman in-include niya yung sarili niya. Ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon. Iniiwasan niya yung logic eh. At nagbabautismo ng mga tao. Iniiwasan niya yung construction ng Walang pananalita. nakalagay na tubig.
Yun lang, wala lang, ganun lang. Walang nakalagay na tubig. Hanggang doon lang siya. Ayaw niyang intindihin yung binabasa niya. No, walang nakalagay na tubig. O, yung logic behind nung binabasa niya, ayaw niyang intindihin. Okay? Yun lang. Hanggang, argumento ba na masasabi yun? Is it a valid argument na walang nakalagay na tubig, kaya hindi sa tubig? No eh. Kahit saan yan, hindi titindig yan. Di ba? Hindi siya titindig. O, sabihin natin, hindi binanggit sa tubig. Okay? Napakadaming substance kung saan pwedeng ilubog ang tao. O, hindi binanggit. Posibleng sa putik, posibleng sa buhangin, posibleng kung saan. Okay? Pero yung magko-conclude ka na hindi binanggit, kaya hindi sa tubig, kailangan mong patunayan yun. Di ba? Kasi yung hindi pagbanggit, maraming probability kung titignan mo, no? Pero based sa biblical, sa gospel pa lang, wala namang paulit-ulit na ginagamit sa bautismo diyan eh, yung tao ang gumagawa or yung tao ang nagsasagawa sa tao. Sa tubig sila binabautismohan. So, in that case, there is a good reason to believe na yun ay tubig. Especially yung immediate context ng verse 22 to 23, no? Yung grammar niya, construction niya. Yes, at face value, tama Brother Reg, no? Hindi nga niya dinideny. Pero alam niyo yung para ka nagbabasa, na parang wala ka nabasa. Nakatingin ka, pero nilalampasan mo, no? Ganun yung ginagawa niya. Hindi niya dinideny, hindi niya nire-reject. Ang tanging sasabihin lang niya sa'yo, wala namang nakalagay na tubig. Pero yung logic ng talata na binabasa niya, ayaw niyang pansinin. No? Ayaw niyang tanggapin at face value. No? Very clear ito eh. Kahit siguro grade 1 ang magbasa nito, maiintindihan to ng maayos eh. Oh. 'Di ba? After these things, ulitin ko came Jesus and his disciples into the land of Judea, and there he tarried with them and baptized. And John also was baptizing. Yung also was baptizing, patunay yan na parehas sila ng klase ng pagbabautismo na sinasagawa. Okay, nagkataon lang sa lugar na kung saan nagbabautismo si John, mas maraming tubig. Yung sinabi na because there was much water there. Because there was much water there. Binibigyan tayo ng dahilan, reason, kung bakit doon siya nagbabautismo. Mas maraming tubig doon. May comparison ginawa. Doon sa kung saan nagbabautismo si Jesus Christ sa Judea, hindi gaanong marami ang tubig. Okay? Sa term na ginamit ni Brother Vince, sapat, no? May sapat na tubig doon. Pero kahit ano namang term na gamitin niya, meron pa rin comparison na ginagawa doon sa verse 22 and verse 23. Pero sa kanya wala 'yon. Para siyang kumbaga lampasan yung tingin niya, no? Hindi niya pinansin yung logic, yung grammar constructions ng ng binabasa niya. Ito yung very typical na na mga eisegesis, no? Pinapasunod yung talata sa presupposed idea niya. Sa halip na siya yung sumunod sa talata na binabasa niya, pinapasunod niya yung talata sa kanya. Yung salita ng Diyos ang pinapasunod niya sa kanya. Sa halip na siya ang sumunod sa salita ng Diyos. Yes, he cannot read between the lines. Ang galing talaga ni Brother Reg. Diyan siya nadadali sa pagdagdag niya na salita. Sasabihin niya, common sense daw. Ayan. Kaya sa Sabado, patutunayan natin na hindi tubig yan. Ayan. Palublog pa kayo sa tubig. Meron ba? Mas gusto ko raw walang common sense kaysa sabihin ko na mali ako. Ibig sabihin, wala daw ako common sense. Mas gusto ko raw yun kaysa sabihin mali ako. Ayan, nagmataas sa sarili niya rito eh. Nagyabang siya rito eh. Na para lumalabas siya yung mahusay ng common sense. Hindi ganoon ang ibig sabihin Kaya nun. mo siya. Meron ba?
hindi pwede, bawal. Pero si Pedro, hindi bawal. Ah, okay. Doon sa babaeng Kananea, meron pong tinatawag na issue doon, yung pakikitungo ng mga Israelita. Ito na yata yung marami siyang sinasabi na medyo, kumbaga, nasa Manila lang kami umabot na siya sa Japan, sa Hindi layo. pwede ibigay ang pagkain, kunin ang pagkain ng bata. Oo, parang ito na at yata ibigay sa yun. aso. Aso kasi tawag sa mga hindi Israelita. Parang Ayan. pointless na ito. Sabi ko po doon, bawal. Yan, kasi yun ang gustong palabasin ng talata na hindi pwede. Tapos bigla siyang sumagot, pero daw si Pedro, hindi bawal. Hindi ka gumagamit ng common sense. Yan! Ano ba yan? Hindi ko Pero si maintindihan Pedro yung daw hindi bawal. pinupoint, Tingnan mo yung doon sa binabasa niya kasi, pangyayari na ang si labo Pedro eh. ay kinausap niya yung tropa ni Cornelio. Hmm. Hindi siya gumagamit ng common sense. Ah, kay Cornelio, Nakita mo ng okay. Common sense at saka timeline. Ano yung Siyempre. pinupunta mo? Di ba Ayun, na- yun yung sabi ko. Ayun pala. Okay, medyo ano pa pala to. Hindi pala ito yung tinutukoy ko na medyo umabot na siya sa Japan sa layo. No? Kasi ang punto ko, kung pareha sila ng unawa ni Pedro na ang bautismo ay para sa Israel lang, anong logic na si Pedro pa nag-utos sa mga hentil na magbautismo sa tubig? 'Di ba? Anong logic nun? Ikaw na pinakamalapit sa Panginoon Kristo, dapat alam mo 'yun. 'Di ba? Na bawal 'yun sa mga hentil. 'Di ba? Para sa mga Israelita lang 'yun. Bakit ikaw pa nagutos sa mga hentil? No? Walang logic. Bakit ikaw pa nagutos sa mga hentil na magbautismo sila sa tubig? 'Di ba? So patunay na si Pedro at ito si Brother Vince ay magkaiba ng pagkakaintindi sa bautismo sa tubig. No? Magkaiba. Mas tama yung unawa ni Pedro. No? Patunay na ang bautismo sa tubig ay nagpatuloy nung mamatay si John the Baptist. Yun nga lang, bago yung administration. Si John the Baptist ang nag-administer before, at nung namatay ang Panginoong Jesucristo, nabuhay siya muli, bago na ang Panginoong Jesucristo na ang nag-administer. No? Siya na yung nagpagawa doon sa mga disciples. No? Para natin na sigurado na sa tubig yon. Bukod sa hindi na kailangan banggitin, nakita natin si Pedro, nakita natin si Felipe na nagbautismo sa tubig. Diba? So, in that case pa lang, sa punto pa lang na yon, wasak na ang kanyang stand. Okay? Base sa magiging topic or sa topic ng aming diskusyon, no? pa naman nagaganap yung pagkamatay ni Jesus Christ eh. Ikaw talaga. Ano raw? Okay. Beating around the bush, yan eh, inulit niya. Ang layo daw, hindi ko pinupuntahan. Ulit lang, hindi naman kaligtasan ang concern ng babae, kundi ang kaligtasan ng anak. Ayan, isa pa yan. Natalakay na natin kanina. Kaya sabi natin kanina, si Jesus Christ po ay tagapagligtas. Ayan, tao po yung babaeng Kananea eh. Ito yata yun. Kaya sabi nga po natin, Layo na. kapag kaya na nagpatuloy sa kanyang Layo na nito. Ito yun. ano pa? Panginoon puti. Wala kang makita na ibang bautismo kundi ang sa tubig. O ayan, isa pa yan. Isang kalapastanganan yan. Sige. Sabi niya, wala daw makita na ibang bautismo kundi sa tubig. Hayagan po na kalapastanganan niya sa salita ng Panginoon Diyos. Ayan. Wala ka na raw makikita na ibang bautismo kundi sa tubig. Kung mabasa ko, may bautismo rin. So, naghamon na naman. Tapos Hindi sa bibitinin tubig. niya. Pastor Badaw. Paano ngayon yan? O, isa pa, dire-diretso lang tayo. Diba? Yun yung mga sinasabi natin. Okay? Sa mga nakikinig lang sa kanya, sa mga nagbabasa lang, no? Ito po yung pinupunto natin doon. No, expose ang mga disciples sa bautismo sa tubig. Wala silang nakita na tao nagbabautismo sa putik, sa bakal, sa usok, sa semento, nilulublob sa kung saan-saan yung tao. Sa tubig lang.
Okay, yun ang pinupunto natin. Wala tayong sinabi na walang ibang bautismo maliban sa tubig. Wala tayong ganun pinupunto. Wala po tayong ganun sinasabi. Ang sinasabi ko lang, ang mga disciples po ay exposed sa bautismo sa tubig. Wala silang nakikitang tao na binabautisman yung ibang tao sa, sabihin natin, sa Imburnal, no? Sa Putikan, sa Buhanginan, oh, sa tubig. Kaya po, inutusan ng Panginoon sila na magbautismo din, di ba? O nakasabayan pa nga nila si Pedro. Si Pedro tuloy si John the Baptist, no? At mas marami silang na-baptize. Mas maraming tao nagpupunta sa kanya. Okay? Oh. Yun po yun. Yun po yung pinupunto natin. Hindi ko sinabi na walang ibang bautismo bukod sa tubig. Ano po yan eh, misleading po yan eh, misleading. Strawman fallacy po yan. Nagumagawa na siya ng sarili niyang ano eh. May nagtanong sa kanya kung paano daw tayo magbautismo doon sa programa niya. Bro, tanong mo nga kung anong bautismo ginagawa nila. May nag-ano sa kanya, may nag-comment na ipatanong daw sa atin kung ano daw po ang bautismo na sinasagawa natin. Ang sagot po, eto, Pastor Bado, pakisabi po sa nagtanong sa'yo sa programa mo. Sa pangalan. Kasi ang tanong ng nag-comment sa'yo, tanong mo daw sa akin kung anong bautismo ginagawa namin. Ayan. Bakit? Wala ba kayong tiwala kay Jesus Christ? Si Sagutin mo Jesus na. Christ ang nagbabautismo, hindi kami. Naloko na. Yan ang sagot. Wala ba kayong tiwala kay Jesus Christ? Bakit Sagot ba yun? Tanong yun eh. Tama-tama ito sa Yung punto na yan, no, dalihin natin dito. Okay? Sabi niya, si Jesus Christ ang nagbabautismo. Okay? Ang bautismo ni Jesus Christ, yung siya yung gagawa ng bautismo, ay sa bautismo sa banal na spirito. Okay? Wala nang ano yan, wala nang contention yan, wala nang pagtatalo dyan. Kung bautismo sa banal na spirito ang pag-uusapan, walang ibang gagawa niyan kundi ang Panginoon sa Kristo. Si John the Baptist ang may sabi niyan eh. Pinaniniwalaan natin yan. Ang tanong ko, anong bautismo yung inutos ni Jesus Christ sa mga disciples? Sa isang video sabi niya sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Okay. Tanggapin natin yon sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. In what way? Paano babautismuhan ang isang tao sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Aside from that, ano bang ibig sabihin ng bautismo? From the Greek word baptizo, meaning to immerse, to submerge. Kailangan may ilubog. Okay? So, since tao ang inutusan ng Panginoon sa Kristo na magsagawa ng pagbabautismo, saan yun ilulubog? To answer it na hindi lang sa tubig is not enough. Kung ang sagot niya sa akin ay hindi sa tubig, hindi yon enough. Kailangan magsabi siya kung saan binabautismuhan yung tao. Anong, in what way, in what form, yung sinasabi niya na bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Kasi, mayroong paglulubugan dapat. Diba? Bautismo ang pinag-uusapan eh. Depende na lang kung ang context ay nagsasuggest ng ibang pakahulugan sa bautismo. Kagaya ng sinabi ng Panginoon Kristo na I have baptism to do, sabi niya. No? Na ang tinutukoy yun yung submission niya doon sa messianic prophecies na kailangan niyang ganapin. Okay? Depende na lang kung ano yung context. Pero sa context na ang Panginoon Kristo inutusan niya ang mga disciples na magbautismo, ano yun? Anong klase bautismo yun? Diba? Yes, water baptism. Water baptism po yun. There's no doubt, there is no confusion. Itong si Brother Vince lang ang gumagawa ng kwento para yung mga nakikinig sa kanya ma-confuse.